Alright, so ayan, dito tayo sa ilalim ng makina ng ating Piaggio HCT. Yung unit natin 200cc. Ang gagawin natin, maintenance tayo, maintenance. So kailangan natin magpalit ng oil filter. Ayan, oil filter. Mag-change oil tayo. Tapos papalit tayo ng transmission oil. Ayan, yun ang bolt nya. Medyo masikip lang dito sa ilalim, ano. So ayan, maulan ngayon kaya meron tayong oras. Magpapalit tayo ng ito, oil filter. Ayan, oil filter. Magti-change oil tayo. Tapos dito magpapalit tayo ng transmission oil. Ayan, minsanan yan natin gagawin. So unahin natin tong itong ating langis ng makina. Change oil muna tayo. Drain muna natin to. Kailangan lang natin ng socket wrench. Ang size nito 24. Ayan, saktong sakto 24. Ay, medyo mahirap. Ayan. So, lumuwag din. Ayan, next natin gagawin, kuha tayo ng lagayan. Drain natin. Ayan, syempre kung napaluwagan na to, madali na lang yan. Dapat marami ang lalabas dito. Ayan. So, unti-untiin lang natin. Mayroon siyang filter dito. Ayan, may filter. Mamaya hintayin lang natin na ma-drain yung maraming langis. Ayan, i-drain natin yan. Strainer. May strainer dito. Ayan, pwede na nating hugutin. Ayan, puno na. Close natin ng konti. Medyo madulas. Close natin ng konti. Tayo ilalagay natin tong oil sa lagayan. Yan, lagay muna natin sa maayos na lagayan para hindi kumalat. Maliit kasi itong lalagyan natin sa ilalim, kaya dalawang beses tayong magsasalin dito sa lagayan. Pag okay na, ayan, drain ulit natin. Kasi ito ang nilalagay natin dito nasa 1.5, 1.6 ayan, na litro. Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin natin yung lagayan sa taas para mas madaling makahinga, madrain ng mabuti. Okay, tanggalin natin yung takip dun sa may lagayan sa taas. Ito ang medyo mahirap, masikip. Nandito na tayo sa taas. Ito, tanggalin natin ng kulay yellow. Ulitin ko, ang unit natin Piaggio HCT na 200. Ayan, 200cc. Ito yung FI na 200cc. Ayan, lang natin yan. Ito yung dipstick. Habang tumutulo yung oil natin, pwede natin isunod na tanggalin to, itong oil filter. Ayan. So, kailangan natin ng pangbaklas. Ito yung ginagamit ko, yung binigay na free. Hindi kasi siya fit dito, no? Kaya ito ang ginagamit natin. Ayan. So ang pagpapaikot natin dito is counterclockwise. Ayan, counterclockwise. Ayan, medyo hinay-hinay lang. Tatokado itong tools natin. Ayan, hinay-hinay lang yan. Sumasabit kasi itong tools natin eh. Ayan, yung lumuwag. Okay, pwede na nating kamayin. Siyempre, tutulo yan. Tignan nyo, dapat naka-ready yung lagayan.
Yung iba sinisira na ito pag tinatanggal kasi papalitan na rin lang eh. Ayan o. Pero tayo, may tools naman tayo kahit pa paano. Ayan, hintayin lang natin ma-drain. Madi-drain din yan. So ayan, pag wala nang tumutulo dito sa langis natin, pwede na nating ibalik. Ayan. Balik natin yung strainer. Ayan. Tapos yung kanyang nut. Then higpitan natin. Yan. Pag nahigpitan na natin to, dapat sakto lang yung higpit. Sunod natin tong oil filter, ibabalik natin. Ayan, dapat yung ibabalik nyo dito ay bago. Ayan, bago dapat, kasi itong part na ito replaceable siya, no? Ibig sabihin pinapalitan talaga yung oil filter. Yan, dapat yung tamang higpit rin lang yan. So ayun, naibalik na natin yung strainer, yung nut. Tapos dito, napalitan na natin tong filter. Punta na tayo sa taas. Maglalagay tayo ng langis. Kunin natin tong imbudo. Yan. Medyo mahirap lang dito. Hindi abot. Yan, dapat ganyan, no? Ayan, tukado. So ganyan ang itsura nya, no? Medyo tukado kasi dito. Maliit lang yung space, kaya pag malaki yung kamay mo, katulad ko, na mahirapan ka. Tapos itong funnel, dapat yung mas mahaba pa. Kasi ito hanggang dito lang siya eh. Ayan, medyo tukado. So lagay natin yung oil. Ang nilalagay natin 1.6. Ayan, 1.6 liters. 1.5 pwede na yan. Pagtiyagaan lang natin ilagay ito. Siya nga pala yung viscosity ng langis na para sa mga tuktok natin, ano? 20W50. Ayan. So malapot siya. Kailangan malapot kasi napakainit ng makina nito. Ayan, pag umandar to, ilang minuto lang napakainit na. Kaya kailangan natin yung langis malapot. 20W50. Ayan. So unti-untiin lang natin lagay. Ulitin ko, 1.6, 1.5 to 1.6 liters ang nilalagay dito. Pag nailagay na natin yung langis sa 1.5, 1.6, pwede natin balik tong dipstick. Dipstick. Lagay natin. Ayan, medyo mahirap nga lang talaga yung pag tanggal at pagbalik ng dipstick. Medyo tukado yung kamay natin, medyo malaki. Okay, so para ma-check natin, pag nailagay natin, hugutin ulit natin. Kailangan marunong din kayo mag-check sa dipstick. Ayan, kaya meron siyang parameters na nakalagay dito. Tignan natin kung hanggang saan. Ayan. So makikita natin nasa taas, pinakataas. Okay, nasa upper level ng ating langis na nailagay. Alright, so isunod natin yung, ayan, konting higpit lang to, transmission oil. So dito ulit tayo sa ilalim. Kung ito yung oil filter, ito yung drain bolt. Ayun, ito naman yung sa drain bolt ng transmission sa ilalim.
Kailangan lang natin ng Allen wrench. Allen wrench. Ayun. Mahigpit. Ayan. Dapat nakaabang ulit ng lagayan. And transmission oil. Drain lang natin. Tapos tanggalin natin yung takip sa taas. So itong transmission oil natin, kailangan nating i-drain mabuti, ano? Para mapalitan din natin. Masikip ang space, kailangan pa natin gamitan ng pang-pihit. Ayan. Okay. Huwag tanggal. Ayan. So ito siya. Ayan. Kung kanina 1.5 to 1.6 ang nilalagay natin dun sa engine oil, ang transmission naman nasa 1 liter lang yan. 1 liter. Ayan. Pag nakita nyo na wala nang tumutulo, pwede nyo nang ibalik yung bolt. Tapos gamit yung Allen wrench, higpitan ulit natin. Ang paghigpit natin dito dapat saktong-sakto lang, madulas. Yan, saktong-sakto lang, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. Pagkatapos natin mailagay itong drain bolt ng transmission oil, punta tayo sa taas. Wala, mahirap talaga maglagay ng, kung mas mahirap yung paglagay ng engine oil, mas mahirap pa tong transmission. Yan, kailangan dalawang kamay ang gamitin mo, nakasupport. So ayun, nailagay din natin yung ating transmission oil. So yung ginalagay natin dito, ang viscosity niya 80W90. Yan, 80W90. Pagkatapos may lagay yung transmission oil, kailangan na nating ibalik tong dipstick ng transmission oil, and dapat marunong din kayong magtingin. Ayan, dito minimum, maximum. Ayan, dapat marunong din kayo na mag-check, hindi lang sa langis, pati sa transmission, no? Transmission oil. Pahirapan ulit. Mas madaling ibalik to. Mas madaling ibalik kaysa tanggalin. Kasi pag medyo mahigpit, mahirap tanggalin to eh. Kaya mo talaga ng tulong ng ibang tools. Tamang higpit lang.